na gumagamit po ang presidente ng droga. Okay. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakana nito. Yes po, Mr. Chair. Unang beses ko na-meet si Talaquera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. No? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan. Sa isinagawang House Tri-Committee hearing patungkol sa fake news at disinformation, idinawit ng vlogger na si Vicente Cunanan o mas kilala sa tawag na Pebbles Talaquera, si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque sa planong pagpapabagsak di umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng paglabas ng polvoron video o ang video na gumagamit ng ipinagbabawal na droga ang Pangulo. Sa isang sinumpaang salaysay, idinetali nito na si Spokes Harry Roque umano ang utak sa likod ng pagpapalabas ng nasabing video. Itinanggi ito ni Roque sa isang Facebook Live kasama ang vlogger na si Maharlika. Ayon sa dalawa, hindi totoo ang mga sinabi ni Pebbles Talaquera sa Tricom hearing. Wala daw si Maharlika sa Vancouver, Canada at hindi daw doon unang lumabas ang polvoron video. Itinanggi rin ni Attorney Harry Roque ang paratang ni Pebbles Talaquera na kaya nitong magpabagsak ng gobyerno. Ba ang tinaguri ang polvoron video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakikita dito sa video na ito? Na gumagamit po ang presidente ng droga. Okay. Lumalabas na planado ang pagpapakalat ng video para makapanira kay PBBM. Tama po. Yes po, Mr. Chair. At ayon sa iyo, si Harry Roque ang may pakana nito. Yes po, Mr. Chair. Folks, kanina sa hearing, mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses ko na-meet si Talaquera sa Hong Kong. Pero na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr. No? Okay. At yung kanyang pananalita, very entertaining, so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360-degree turn, pero naisip ko nga, siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya, ang talagang inaasahan lang niya panghanap buhay online selling sa internet. No? So talaga namang naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag 360-degree turn siya kasi talaga namang realidad sa buhay, kinakailangan mabuhay. No? Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan. Pinaglalaban. Totoo. No? At pinaglalaban. Pero sinabi niya ikaw nagbayad sa dinner sa Hong Kong o at least, di ba? Hindi naman masyado mahal yun kasi hindi naman private room yun. No? Okay. At saka, karangalan ko naman na kahit papano nagkasama-sama kaming mga nagsalita doon sa Maisog. No? Pero isa-isahin na natin yung mga sinabi niya. No? Okay. Sabi niya, yung sa part na muna. Oo. Doon sa part, ang sabi niya ay unang-una, sinabi ko daw na meron ng larawan. No? Well, actually, yung larawan na yan, lumulutang na yan bago pa mag-Hong Kong. Kahit saan ka magpunta, the talk of the town is may video daw na nagpupulburon ang Marcos Jr. No? Well, 2022 pa lang sinabi ko na may pulburon video. 2022. Oh, nga pala, ikaw nga pala nagsabi niyan. Kaya lahat ng tao ay nagtataka nasaan yung pulveronic video na yan. Tapos, ang naalala kong sinabi ko is yun na nga na meron ng tao na may access sa pulveronic video at itago natin yung pangalan ng taong yon sa pangalang Maharlika. Kasi sinasabi ni Maharlika, meron na siya as of July 7, yung time ng Maisog, yung kanya puting ahas confirmed na meron ng hawak siya at ipadadala sa iyo, no? So ang sabi ko sa kanila is ito na inaantay natin, no? Yung aking secret informant na itago natin sa pangalang Maharlika at ay meron na raw ipadadala. Pero meron pa raw ipadadala. Okay? Yes. Ngayon, totoo nagkaroon ng usapan, no, na kung paano talaga yung video na yan, no? At totoo naman na maraming mga suggestions kung meron gang ganyang video, no?
Pero I don't think anything came out of that kasi from July 7 to yung actual showing mo. Kailan ba yung actual showing sa July 22? Mula July 7 to July 22, wala naman akong narinig na balita tungkol dyan sa pulveronic na yan. No? Tapos, ang sabi ni Talakera, nag-premiere daw sa Vancouver at naroroon ka daw. Well, kami na po nagsasabi ni Maharlika, wala po si Maharlika sa Vancouver. At walang premiere doon. Wala pong premiere doon. Ang sabi ni Bojakera, nag-live daw. Bakit hindi pinakita sa live kung doon na video? Ni Talakera. Ni Talakera. Diba? Oo, sana pinakita ni Talakera yung sinasabi niyang live video kung saan nagkaroon ng premiere ang pulveronic video sa Vancouver. Pero makikita po natin yung pagsisinungaling ni Bojakera o di naman siguro. Talakera. Oo. Si Talakera ang sinungaling. Oo nga. Nakikita natin yung pagsisinungaling ni Talakera na sinabi niya na nandun ka daw sa Vancouver. Well, ako naman, either nagsisinungaling siya o wala talaga siyang alam. Kasi nga, sa Hong Kong, late na talaga siya dumating eh. At alam mo, sa totoo lang, may mga concerned na doon sa Hong Kong na pag-usapan ng mga sensitibong bagay pag narariyan si Bojakera. Talakera. Hindi, Talakera pala. Talakera pala, sorry. So actually, may mga kumakalabit na kung anong sensitibong pag-uusap kasi hindi naman po pwede mag-usap ng sensitibo doon, hindi pribadong room yun eh. Public yun eh, no? So, hindi ko maintindihan kung paano mag-uusap ng mga sensitibo doon at saka kami nagsasabi na nga, ingat tayo, no? Ingat tayo, no? So, I don't think anything sensitive was actually discussed doon sa public na restaurant na yon. Hindi po yan private room at hindi naman kami siguro luko-luko na magsasalita o mag-uusap tungkol sa pribadong bagay. Pero anyway, ang unang-unang paninungaling ni Talakera ay tayong dalawa daw ay nasa Vancouver at doon nag-premiere. Wala pong premiere sa Vancouver. Now, Bojakera naman, kailan tayo nagkaroon ng premiere? Well, nagkaroon tayo ng premiere noong July 24 dito na nga sa California, sa Long Beach. Kasama kayo ni Attorney Glenn Chong na kung saan nandoon tayo at talagang pinakita ko ng bonggang-bongga ng buo yung video. Tapos doon, nung sa sinabi nga ni Talakera, na kesyo tawag dito na itong video na ito ay AI at yung raw in-enhance natin. In-explain niya gano'n. At saka tila bagang pinapaniwalaan sa ni Akop na parang eksperto si Talakera pagdating sa pagsabi ko ang video ba ay authenticated or not. So tawang-tawa ako doon. Pangay na, ang bobo talaga ng mga Congress. Imagine mo, si Talakera ang tinanong. Obviously, talagang scripted. Ito script ni Lisa Tanas na paano ang credentials ni Pebbles Talakera na para paniwalaan nitong mga julol na TRICOM na ito na ang video ay in-enhance na in-AI daw. Para daw, una sabi niya raw, tapos in-enhance natin para mas maliwanag. Then in may AI intervention. Naku, mother, alam mo naman yan, pero naintindihan ka, baka natutukan ka ng baril or whatever, so we totally understand you. Okay, so yung video na yan, nung dumating sa akin, medyo blurred, ano siya talaga, malabo. Kaya, di ba, sa cellphone, pwede mong anuhin, yung picture mo, pwede mong paliwanagin, yun lang yung ginawa ko. And after that, pina-authenticate ko yan sa dalawang bansa. Sabi ko, di ba, isa sa ibang bansa, at dito sa California. So kung di ba naman OGAG, itong itong TRICOM na ito, si Talakera ang kanila ngayong eksperto. Oo nga, wala namang credentials si Talakera. I'm sorry, Talakera, ako talaga, nung nauna kitang na-meet sa Hong Kong, aliw na aliw ako sa iyo at alam mo yan, no? At bilib na bilib ako sa iyo dahil akala ko tapang-tapang mo, hindi ko makakalaing konting pitik lang sa iyo, baliktad ka na, no? Pero anyway, talaga nagulat ako na ginawa nilang expert on audio authentication itong si Talakera on the basis kung anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa iyo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan
at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na. No? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang 'yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify. Tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa dun sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat sa Traidor Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulveronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulveronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulveronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung aking trabaho. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. At thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Now, anyway, ipa pang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas. No? Kung ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito, ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, pupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman, no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales, no. At nang lumabas yan, na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin, yung gumamit ng cocaine. Dahil, bakit mo sisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi alam kahit mo, folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay, inciting to sedition. Kasi 'di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalita siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down. Kahit saan ako daw. So, ginamit ko rin yon sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So, ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Di ba? Kasi nagbibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdalo-tuloy yung ating task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talakera sa kanyang sinupaang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng pulveronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng pulveronic video. Number 1. Okay, yeah. Ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Na sino ba talaga
ang nagbigay sa'yo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino yan dahil siguradong papatayin yan, no? Pero anong relasyon ng taong yon? Bakit niya nakuha yung pulboronic video? Bakit niya ibinigay sa'yo? At binigay ba niya yan sa'yo para itago o talagang para i-share sa Hindi, para publiko? pakita. Well, Dahil may karapatan ng tao na malaman ng katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Paano naman Marcos Jr., isipin mo sino yan. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Oh, anyway, go ahead. Classmate. Classmate ito, classmate. Classmate. Oo, I classmate see. sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga palaga, talagang ang syosyo nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong Polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, ma-redeem niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talakera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya, hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi, kahit kanino, kahit sa'yo, spokes, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon. Even sa mga cases ko, di ba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, di ba? Pinoprotektahan yan. Ang, yung mga ganong klaseng, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman eh, na talagang si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talakera, talagang wala siyang magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ng Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga, ng shadow ban, no? So, naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin dun sa hotel room ko, no? Na in less than 24 hours, halos 2 million views na, no? Naalala mo kung sino yun, no? Si Chris Lam. Oo, tapos meron pang isa, may isa pang PhilAm, no? Na together, in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng 20 Sona. 20 million, 25 million, 30 million. No? So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryong mga mamamayan. Yes. Ano pa yung mga nakalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang Polvoron video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM at tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga, si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Oh, yan. Bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon?